Pambira nung klaseng isip meron yon. Iba yung mga bagay na pumapasok sa utak ng tao ngayon eh. Kaya kung titingnan mo yung mga nasa paligid natin, tingnan mo yung katabi mo. Yan, naniniwala ko maayos yan. Amen? Walang na malakas ang Panginoon. Maayos yan. Kaya alam nyo ako, lagi ako nagpapasalamat eh. The time na laging pupunta ako sa church, ang unang-unang pumapasok sa isip ko, salamat, Panginoon. Kaya kaganina yung awitan natin, talagang hindi ko mapigilan yung sarili ko. Minsan nga nahihiya na ako eh. Alam niyo po ba dati, ako yung tao na kahit anong mangyari, hindi mo kayang paiyakin. Papaiyakin na naman ako neto. Alam mo sa amin magkakapatid, although magkakaiba kami ng lugar, kasi yung time namin, yung mga magulang ko naghiwalay. So kanya-kanya kami, yung isang kuya ko nandito sa Tiyahin, yung isa nandito naman sa kabila. Yung kapatid namin babae, bunso, nasa ibang lugar din. Ako nasa iba din. Marami akong dinaanan sa buhay. Marami akong, kumbaga parang trahedya na sa sarili mo. Alam mo, hindi ako napaiyak ng mga, kahit gaano kahirap. Minsan nga, naranasan kong, sino nakaranas dito na binubugbog ka sabay-sabay, 5. Riot! Naabutan ako. Bugbog sarado ako. Halos akala nga ng mga kaibigan ko, patay na ako eh. Alam mo, pero kahit nasa ospital na ako, habang ginagamot yung sugat ko, sinasabi ko, wala to. Wala pa sa bituka to. Kahit konting patak ng luha, hindi ako nakaramdam ng, alam mo, di ka nakaramdam ng bagay na, kasi minsan kasi ang pagluha, parang iniisip, parang kawawa ka. Tama ba? Kaya maraming mga tao pag lumuha, kasi tayong mga lalaki, standard natin, huwag kang iiyak. Di ba? Tama ba? Mga lalaki, pag ikaw inapi ka, lumabang ka. Pag ikaw binatukan, sapakin mo. Di ba? Pag ikaw binuli, tadyakan mo. Alam mo, parang yung time na ganun kami lumaki. Sa ganung environment kami lumaki. Kaya nga kung ikaw, karamihan nga doon sa amin, doon sa lugar namin, yung mga tropa ko, maraming mga pagkakataon sa kanila, talagang kahit mag-isa sumusugod eh. Alam mo, di nakagante, kulang pa, susugod, kahit siya lang mag-isa, sa sobrang tapang. Sumobra yung tapang. Kahit basag-basag na mukha, minsan sinusundo namin sa barangay. Pambira, basag-basag na yung mukha, pero nakangiti pa rin. Pambira, talagang parang robot eh. Talagang wala talagang umiiyak. Pero alam nyo ngayon, i-shortcut ko ng konti, tsaka na yung gitna. Di ba? Alam nyo, wala na nakakilala ako sa Panginoon. Parang sa lahat ata ng pastor dito, akong pinakaiyakin. kahit yung konti marinig ko yung kabut kaya kaganina, sabi ko sana, Panginoon, may ayos. Kumbaga, kasi minsan parang, may mga tao titingin sa'yo, ano ba to? Kunting ano lang, iyak ka agad, di ba? Parang, baka maging pangit yung tingin ng iba. Sabi ko, i-control mo ako. Hindi ko talaga maramdaman, lalo na kung, alam mo yung sinasabing salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Alam mo kasi kung saan ka galing. Alam mo kung saan ka nagmula. Alam mo kung anong klaseng tao ka. Mararamdaman mo yung word na salamat kasi nahakbangan mo eh. Tama ba? Nakita mo, nandun ka. Nararamdaman mo. Amin ba? Kaya kaganina sabi ko, Lord, parang ayoko na tumayo. Parang baka mag-iiyak lang ako dyan. Pero praise God, alam nyo, kinokontrol ng Panginoon yung mga bagay na dapat ayan ang mangyayari. Kaya kung iiyak ka, huwag mong hadlangan yan. May purpose ang Panginoon kung bakit mangyayari yan. Tama ba? Palapanan na malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hindi pa ako nakaka-get over sa yung message nung Thursday, Friday. Ang ganda ng message ni Jason. Alam niyo, bineditate ko yung word na sinabi niya, yung sa may John chapter 1 verse 10 ba yun? Yung sabi niya rin na kailangan maging tao ang salita, chapter 1 verse 14. Amen? Doon sinasabi doon, yung salita, kailangan mag-anyong tao. Actually kasi ang sinasabi talaga rito ang ating Panginoong Yesus. Tama ba? That time in Old Testament, naririnig lang nila laging salita.
Laging may nagsasabi sa mga propeta, kung ano yung gagawin, ibubulong dun sa leader, kung ano yung pwedeng gagawin nilang desisyon, kung ano yung plano, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, audible voice sinasabi sa mga leader. Amen? Sino nakabasa rito? Nabasa natin lahat. Amen? Halos, ako natutuwa kasi lahat, puro leader. Napakasarap ng simbahan na lahat. Puro leader. Amen ba? Sinabi rito yung time na to. Pero kung ilalagay mo siya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Alam mo yung salita na yung laging pumapasok sa isip ko? Yung sinasabi lagi ni Pastor, kung ikaw tatayo ka as a Jesus Christ, tapos yung katabi mo, Jesus Christ, yung katabi mo, Jesus Christ, yung asawa mo, Jesus Christ, kung sino yung nasa kapitbahay mo, puro Jesus Christ. Hallelujah! Wala nang krimen, tama ba? Wala nang krimen. Ang sarap ng buhay. Diba? Parang ayun yung buhay na sinasabi ni Pastor Nato, hayahay. Tama? Hindi lang sa Davao yung walang krimen. Kahit saan siguro lugar, walang krimen. Pero yung word, yung sinabi ron yung bago naging salita, bago naging tao yung salita, ayun yung dapat hinahakbangan natin. Yun yung dapat nilalakaran natin. Yun dapat yung binibigyan natin ng mas malaking effort. Ayun dapat yung mas binibigyan natin ng mas malaking time. Ayun dapat yung bagay na pinagpaplanuhan natin, pinag-iisipan natin at kung paano magiging salita ang tao. Tama ba? Kung paano naging tao ang salita. Isang bagay kasi maraming mga Kristiyano ako nakakita. Hindi naman ako saan nalulungkot lang ako. Siyempre naman, di ba, nakikita natin, makikita mo, init niya, tapos biglang mawawala. Parang yung salita, naging tao, tapos naging salita ulit. Tama ba? Sino nakakita ng ganyan? Palakpakan ng malakas ng Panginoon. Although minsan kasama sa buhay tama ba? Pagsubok Pero kung makikita mo minsan yung mga bagay na ganun, minsan kasi may tendency pa kasi minsan nawawala. Kaya minsan, ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, pag ang salita ba naging tao, pwede po bang bumalik sa salita? Diba? Parang minsan maiisip mo kasi, pag ang salita naging tao, yung sinabi na verse dyan, meron tinugtong dyan na napakaganda Sabi niya rito, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Ito pa ang malupit. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak. Sa Kanya, bilang kaisa-isang anak at ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Meron akong verse na nakita dyan, may kasamang kapangyarihan Dito sa akin. Meron dito yung sinabi na dahil kasama siya, kumbaga, pag ang salita naging tao, may package siyang kasama May kapangyarihan May nagpapagaling. Tama ba? May pinapakitang kapangyarihan. Yun yung mga bagay na dapat dala-dala natin yung mga Kristiyano. Isang bagay na pag nakuha mo, huwag mo nang hayaang mawala. Tama ba? Proverbs 23:23. Sa buhay natin, lagi tayo naghahanap. Hanap dito, hanap doon. Asan ba yung successful? Asan ba yung success ng buhay? Di ba ako naniniwala si Benor? Ang isang biglang pumasok sa isip ko. Kaya yung mga kasama niya nakakuha kaagad ng trabaho. Tapos siya, ang tagal niya bago nakakuha ng trabaho. Bakit kaya? Siguro maraming nakabang sa kanya, inawat ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon dyan Amen? Kaya minsan, alam mo, may mga prayer na hindi agad dumadating. Huwag mo sabihin sayang. Maganda yun kasi hindi mo na dumadating sa'yo kasi may mas magandang darating Amen ba? May mas magandang darating. Baka pag dumating sa'yo yan, baka kagatin mo na kaagad. Di ba? Pag nakita ng Panginoon, eto mangyayari. Kasi ako naniniwala. Yung mga, lahat ng bagay, lahat ng umiikot dito sa atin, ako naniniwala, lahat alam na alam ng Panginoon. Mga bagay na mangyayari pa lang sa'yo, alam na ng Panginoon yan. Kaya tayong mga Kristiyano, minsan pag may mga sandali, yung mga hindi agad dumadating, papasalamat ko sa Panginoon, thank you Lord. Alam ko marami nang dumating, inawat mo lang, kasi merong mas malaki na darating. Amen ba? Isang bagay na tayong mga Kristiyano, dapat lagi tayong positive. Hindi nagbabago yung pagmamahal natin. Parang isang pagmamahalan yan Ako yung first time na nakilala ko yung aking asawa. Alam mo, nung nakita ko siya, nandun sa may McDo.
Ang hirap. May McDonald's, di ba? Nakatayo siya doon. Sabi ko, parang medyo may edad na ako. Kailangan ko na ng katuwang. May sexy sa McDo. Wow. Yung McDo, pag ganun, nakita ko yun. Alam mo, yung iba yung naramdaman ko sa kanya eh. Ako naniniwala sa isang relasyon, although yung iba siguro nakarelate na. Yung mga wala pa sa time, huwag kayong huwag kayong mag-feel dyan. Yung mga nandun lang sa edad. Di ba, pag ikaw halimbawa meron kang karelasyon, actually kahit saan naman to eh, kahit sa relasyon ng kaibigan, ikaw pag boring ka ba, gusto mo siya, ay gusto ko to, boring kasama. May tao bang ganun? Wala eh. Lahat ng tao naghahanap yung passion. Naghahanap ng laging maganda. Di ba? Kung baka pagkasama mo siya, iba yung pakiramdam mo. Ako naniwala ako kung bakit niya ako sinagot. Di ba? Di ba? Kasi merong mga bagay na, kasi ako naniniwala kahit sa pananampalataya, kahit sa mga plano na ginagawa mo, kung ikaw boring, titigil ka dyan. Minsan sinabi ni Coach yan, yung ginagawa mo paulit-ulit, isang araw, wala ka na dyan. Kasi kahit ikaw mismo, hindi ka nagiging masaya. Tama ba? Kaya nga minsan sabi ko kay Pastor, sabi ko, Pas, masyado kaming nai-encourage sa mga youth. Pwede ba kaming mag-I-move sa ibang lugar? Sabi ni Pastor, wag. Sabi ko, bakit po, Pastor? Mag-I-move ko, ilan lang kayo. Doon sa Lilac, masaya, marami kasi tayo. Okay ba? Diba? Nakikita mo yung saya. Parang 2 tao nagpunta sa circle. Yung isa nagpunta sa circle, pagdating niya rin umuwi. Ayoko rin pangit. Palibasa, kasi siya lang mag-isa. Tama ba? Pero may nagpunta ng 5, pagbalik sobrang saya. Iba yung pakiramdam eh. Maraming mga tao, minsan nagkakamali lang ng konti. Dahil minsan sa konting pagkakamali, hindi na natutuloy yung magandang plano. Hindi na nangyayari yung mga bagay na maganda. Kaya nga ako nangyayari, pag ikaw nasa Panginoon, pambira, meron akong verse na nabasa rito, yung taong matalino, paki-flash nga, pare koy. Si ano pala, pare boy. Sabi niya rito, yung 2 taong matalino to eh. Pero hanggang doon lang tayo sa una. Yan. Sabi niya rito, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Ano daw? Taong matalino. Kaya pag ikaw nasa yung word ng Panginoon, pambira, ako nga minsan di ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Parang kumbaga, maraming mga tao nag-iisip, sabi ko, ito parang mga, dali-dali lang, parang di nila desisyon ng maganda. Ano ba to? Maliit na bagay. Kung makikita mo parang sa sobrang kakadikit sa Panginoon, lagi kang sumusunod sa Kanya. Kasi sabi niya, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Ibang klaseng knowledge meron ka. Kaya ka magtataka ka sa mga testimony, pambira, grade 2. Ano daw yung niya? Grade 2, nakabili ng Pajero. Pambira. Kasi pastor pala. Iba yung background. Kahit grade 2 yan, pastor yan! Amen ba? Amen ba? Siguro nagipit siya ng pagkakataon. Wala siguro pang aral, pero nakilala niya Panginoon eh. Parang sa akin, ayun yung kapangyarihan eh. Sa mundo, pag nakuha mo yung kapangyarihan, parang yung bagay na makukuha mo, lahat. Yung mga bagay na hindi mo maunawaan, mga bagay na hindi mo ini-imagine, pero nasa'yo. Tama ba? Pwede palapan ng malakas ang Panginoon doon? Mga bagay na hindi mo inisip, wala na sa plano mo. Pero dumadating sa'yo kahit hindi ikaw ang dapat pagbigyan, pero ito dumadating sa'yo. At take note, minsan ang dali pa. Sa iba, mambira, ang taas na ng tinapos, kung saan-saan na cum laude, kung saan-saan. Parang hirap na hirap sa kanya yung swerte daw. Mambira, saan na ako nagpunta hanggang ngayon, wala pa din. Kasi ang problema lang, wala lang Panginoon eh. Yung sinabi ni Benner, unahin mo ang Panginoon. Amen ba? At lahat ng bagay, idadagdag niya sa atin. Palapanan ng malakas ang Panginoon.
Kaganin naman, habang nag-worship tayo rito, may biglang pumasok sa isip ko eh. Kakabasa ng Bible, tapos lagi ko naririnig. Minsan napasigaw ako eh, hallelujah! Rock and roll to the world! Minsan beses nasigaw ko, sabi ko, ano to? Hallelujah, pero rock and roll. Sabi ko, kasi lagi mo naririnig eh, minsan makarinig ka ng kanta, tapos kinakanta mo na rin. Sino may mga taong ganun ba? Di ba? Dumaan ka lang, narinig mo yung kanta. Mamaya, kinakanta mo na rin. Tama ba? Minsan doon sa inyo sa bahay, kinakanta ng anak mo, mamaya, kinakanta mo na rin. Mamaya, bigla sumigaw ako, hallelujah! Rock and roll to the world! Bakit? Kasi yun ka eh. Hallelujah. Di ba? Kasi kung ano ka, yan lang yung pwede mong ibigay. Mahirap tatayo ka rito tapos mag-ano ka lang. Hindi naman talaga ikaw. Napakahirap. Kaya yung mga bagay na makukuha natin, yung lahat ng mga bagay na makuha natin sa Panginoon, isang bagay katulad ng katalinuhan, tignan mo yung in-example sa kanya ng Panginoon. Para daw siyang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ano yung kabila niya? Yung tao naman daw na wala naman masyadong galing. Yung parang trabaho ng trabaho tapos baliwala. Yung tao daw na yun, parang nagtayo din ng bahay. Bahay din. Kaso nga lang sa buhanginan. Di ba? Minsan, iniisip natin, eto siguro yung the best. Lahat naman tayong lagi naghahanap ng the best. Tama ba? Sinong taong hindi gusto ng the best? Lahat gusto natin the best. Kaya nga, minsan kung may pupuntahan tayong lugar o meron tayong pag-iimbisan, titingnan muna natin. Di ba? Hindi naman tayo madaling lokohin eh. Na pag sinabi ganito, ay, ang laki ng kita. Pero meron pa rin naloloko. Yung mga scam. Di ba? Ang laki ng kita. Pambira, hindi na minsan hindi na nag-search. Pambira, naloko tuloy. Napakadaming taong manluloko. Kung hindi ka magiging matalino, pambira, kahit gaano ka kayaman, maghihirap ka. Pero kung ikaw magsasalita, mag-iisip at maglalagay sa puso ng mga salita ng Panginoon, ako naniniwala, kahit wala kang malaking bahay, sa paningin ng Panginoon at sa puso ng Panginoon, yung bahay mo, bato, nakatayo sa bato. Amen ba? Pananampalataya yun eh. Ayun yung tinatawag na kahit anong mangyari, di ka shake. Lagi nandoon yung tiwala mo sa Panginoon. Kahit minsan negative na yung nangyayari sa'yo, kahit minsan sa tingin ng iba, pangit na yung nangyayari sa'yo, pero iba yung pakiramdam mo eh. Naniniwala ka na itong nangyayari sa akin na to, wala to. Darating ang panahon, makikita niyo, itataas ako ng Panginoon dito. Yung kahit konting worry, hindi nakikita sa'yo. Alam mo, ako naniniwala, ayun yung mga taong gustong-gusto ng Panginoon. Sila yung mga tao ko naniniwala, gustong-gustong laging bigyan ng Panginoon, laging gustong suportahan ng Panginoon. Kasi yung minsan doon mo mailalagay yung pananampalataya ng tao eh. Halimbawa, pag sinabing si Braille, ito alam ko pananampalataya. Alam ko kung saan tututukutin. Kumbaga, alam ko kung saan kahinaan nito eh. Merong Bible study sa Lilac. Anong paborito mo, Braille? Oo. Lahat ata eh. Adobong manok, pambihira. Pag naliligo yan, magluto ka na ng adobong manok. Pag naamoy yan, ayaw ang bihira. Minsan doon mo makikita yung pananampalataya eh. Tama ba? Lahat tayo dumadaan sa ganun. Pero merong mga tao, minsan nag-fail, minsan bumabagsak. Bakit? Kasi yung bahay na itinatayo nila minsan, nasa buhangin pa. Minsan tinitingnan nila, okay to. Minsan tinitingnan nila, okay yan. Pero minsan sa isip lang pala natin. Minsan kung ano yung nakikita natin mas malaki, akala natin, ayun na yung tagumpay. Minsan kung ano yung nakikita natin na mukhang masarap, akala mo, ayun na talaga yung masarap. Akala natin, pag nakita na tayo ng maganda, yun na talaga yung totoong maganda. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. Gwapo, di ba? Palakpan natin ang Panginoon dyan. Di ba? Isang bagay na dapat makuha natin lagi eh. Alam mo yung isang bagay na inilalapit ko sa sarili ko, napakalugi ng tao pag wala siyang Kristo. Tama ba?
Napakalugi ng tao pag wala siyang Kristo. Kumbaga sa buhay, parang ayan ang puhunan mo eh. Ayan yung bagay na hindi dapat mawala sa'yo. Kasi pag yan yung bagay na nasa iyo, kahit saan ka magpunta, ako naniniwala, tagumpay ka. Sa loob at labas ng bansa, ikaw ang itatanyag ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, Deuteronomy. Sinabi ng Panginoon, kahit saan ka magpunta eh. Ang sabi nga ni Pastor, hindi mo kailangan hanapin ang pagpapala kasi ang pagpapala ang susunod sa'yo. Gano'n pa yung puntot mo. Punta ka rito, dito yung pagpapala. Dito yung pagpapala. Hindi mo kailangan hanapin. Kusang tumadating sa'yo. Minsan nga, naingit ako kay Pastor, yung ano naman, ingit na mabuti. Diba? Gusto ko ganun din ako. Kumbaga, kung gusto mong gumaya sa kanya, minsan gagayahin mo siya, diskarte lang. Pero, yung bagay na dapat gayahin mo sa kanya, minsan hindi mo nakikita eh. Kaya pala ganyan si Pastor, ang lupit pala manalangin yan. Mula alauna hanggang alas 4 na madaling araw, minsan may mga ganun tao eh. Di ba? Minsan pag nanalangin siya, lagi nagti-3 o'clock. Pambira, nagpa-fasting ng 21 days. Pambira. Kaya pala, kahit saan magpunta, ang pagpapala, lagi nandun sa kanya, wala pala sa diskarte. Di ba? Minsan may mga tao, ganito lang ginawa niya eh. Nagtagumpay siya, ako. Yung ginawa niya, 2 beses ko na ginawa, hindi pa rin. Meron kang hindi nakikita. Tama ba? Pwede pala pa ng Panginoon doon? Kasi ang Panginoong Jesus nasa kanya pala. Kaya lagi narinig kay Pastor, dus lahat ng mga nagpupunta na agent doon sa kanya, lagi niya sinasabi, alam niyo, para lalo kayo pagpalain, magsimba kayo. Kaso nga lang, problema, tigas ng ulo. Ayaw magsimba eh. Parang hindi naman sila kasi hindi nila makita yung tunay na ano talaga, yung makikita mong katagumpayan, yung makikita nila na kung bakit sila magdidesisyon. Di ba? May maraming mga taong ganyan. Kaya nga dapat tayong mga Kristiyano. Ito ang diin dito. Tayong mga Kristiyano, dapat laging positive yung sinasabi natin. Amen ba? Pwede ang palakpakan ng Panginoon ng malakas dyan. Laging positive. Alam mo minsan, kahit hindi ka mag-invite, hindi ka mag-house to house, minsan marinig lang sa'yo eh. Hindi mo sinasadya, may nakarinig sa'yo. Pambira, magpapakamatay na pala siya, biglang nagkaroon ng tagumpay na nararamdaman. Meron siyang ibang naramdaman dun sa sinabi mo. Minsan nga, nagsalita kami dun sa lugar nila Pastor Kim, dito sa may Doña Carmen. Meron doon nagpatuto na iyak siya ng iyak dahil doon sa sinabi ng pastor. Nung tinanong ko, parang wala naman. Minsan may ganun, di ba? May ganun instances. Akala mo wala lang yung dating na sinabi mo. Pero merong mga tao, eksakto yung sinabi mo. Hinihintay niya pala yun. Amen ba? Hallelujah. Kaya kung makikita mo yung mga bagay, dire-diretso lang, dire-diretso. Kahit saan ka ilagay ng Panginoon, kahit saan ka tumayo, kahit saan ka magpunta, nakasakay ka man. Si Pastor malupit eh, hindi lang sa bus, pati taxi driver. Ang bihira, ibang klase. Kaya pala mga pinagpapala ito eh. Sabihin niyo sa akin yung mga time niyo para lalo akong mas pagpalain ng Panginoon. Amen ba? Isang bagay sa ating mga Kristiyano. Nawala isang sulat ko dito Napakahalaga. Kung titingnan natin, paano ba? Paano yung mga bagay na dapat natin gawin? Paano ba magkaroon ng Kristo? Kasi lahat naman naghahanap eh. Minsan sinabi ni Pastor, marami nag-church pero nakakalungkot lahat. Yung iba, hindi na pagpapala. Alam mo, isang bagay lang na dapat diinan mo eh. Iwanan mo yung iba, dumiin ka sa iba. Iwanan mo yung iba, dumiin ka sa isa. Yung focus na buong puso kang maghahanap sa Panginoon. May verse dyan eh. Paki-flash nga, boy. Yung humanap, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Matthew chapter 7 verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ano ba yan? Isang bigay ng Panginoon yan. Pangako ng Panginoon yan. Lahat ng humingi, binigyan. Lahat ng humanap, nakasumpong. Lahat ng kumatok ay pinagbuksan. Tama ba?
Maraming mga Kristiyano, laging ganyan ang sinasabi, di ba? Makikita mo na talagang totoong-totoo ang sinasabi ng Panginoon. Ang kailangan lang, kaya nga minsan, nakarinig ako ng mga testimony, kaya man sa mga testimony naririnig ko, yung humahanap, pupunta raw sila kung saan simbahan sila nagpupunta, di ba kung saan grotto sila naglalakad, minsan, may lugar na sobrang layo pa, naghahanap talaga sila ng pananap, pero pansinin mo, ang dulo niya, born again Christian siya. Tama ba? Nakasumpong ba? Nakasumpong. Si Pastor Ray, matindi ito eh. Pag kinukwento niya sa akin, kung saan daw siya nagpupunta eh, talagang nakaluhod pa eh. Minsan, ano ba aakit ka ng bundok, Pastor, pwede ba yung nakaluhod ka? Di ba? Masumpungan lang ang pagpapala ng Panginoon, aakit ng bundok, nakaluhod. Minsan may ganun eh, di ba? Minsan ako nakita, nakapaapa. Di ba? Naghahanap ba sila? Naghahanap sila. Lahat ng tao naghahanap. Ang problema lang, hindi nila nakikita. Pero ako naniniwala, yung mga taong seeker, yung mga taong naghahanap, talagang dadalhin siya sa bahay ng Panginoon. Tama ba? Dadalhin siya sa bahay ng Panginoon. Palakpanan ng malakas ang Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, nasa bahay ng Panginoon kasi naganap yan. Ako dati, nung bata pa ako, si Pastor Romel, tsuhin ko siya. Yung tatay niya, pag wala sa kanila, nandun sa lola ko. Kasi magkaibang family. Yung family nila, iba rin yung family namin. Kaya, pag wala yung tatay niya sa kanila, nandun sa amin. Pag wala naman sa amin, nasa iba-ibang lugar. Yung lola ko, naalala ko nung bata ko, dinadala niya rin ako sa charismatic, yung papalakpak, yung buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Sing hallelujah. Yan. Alam, di ba? Bata pa ako, dinadala na ako sa ganyan ng lola ko. Minsan nakatikim ako ng pagkain, ang sasarap ng pagkain nila. Sa akin dati, yung yung pandesal na palaman ng sardinas, ibang bihira. Parang kaya mo ubusin yung 20 tinapay. Parang kumbaga sa'yo, iba na yung dating yun, red ribbon na yung dating sa'yo. Parang wala na bang tinapay dyan? Yung lata talaga, sinisimot mo yung tinapay, yung lata. Sobrang sarap, pambira. Kahit wala pa yung oras, minsan nagpupunta na ako eh. Yung pala isang beses lang nangyari yun. Yung time na parang meron silang bisita. Isang bagay na nakita ko, may point sa sarili mo minsan, nagpunta ka eh. Minsan sa buhay mo, naghanap ka. Dumating minsan sa point na sa sarili mo, kaya nga dumating sa akin yung, kasi ako yun, parang grade 3 na ako yun eh, grade 4. Wala na yung nanay ko yun, umalis na. Kasi grade 2 pa lang, umalis na yung nanay ko eh. Parang nakakarinig ako, kahit na paano yung mga salitang pumapasok sa isip ko. Kaya nga ako minsan, pag lumaki ako, lagi ako minsan nasa sulok lang. Yung mga sinasabi ng tao, tinatanong ko sa sarili ko. Sabi ko, totoo ba talaga yun? Hindi naman siguro totoo yung sinasabi niya. Na mahal tayo ng Diyos. Kasi, syempre, katulad na sinasabi ng iba, kung mahal ka ng Diyos, ba't ganito nangyari sa akin? Di ba? Nanay na nga lang yung kasama ko. Wala na yung tatay ko. Iniwan pa ako ng nanay ko. Sumama pa sa iba. Mabait ba? Mabait? Di ba? Kung titingnan mo yung estado ng buhay, sabi nga ni isang tumayo rito, wala nang pag-asa eh, si Pastor Nato. Wala nang plano, wala nang bakas ng kagandahan. Parang ganyan yung dating eh. Talagang hikahos sa kalungkutan. Ang titindi ng mga word, no? Kung meron pang mas malalim doon, ako yun. Ganong klase, ganun yung naramdaman ko eh. Kaya pag may mga taong lumalapit sa akin about love sasabihin, sabi ko, love mo mukha mo. Di ba? Mahalin mo mukha mo. Di ba? Pag may nakita ko, sweet lang yan ngayon. Pag nakakita ng iban, iiwanan ka rin yan. Di ba? Walang forever. Di ba? Forever sa utak mo lang yan. Lolokohin ka lang yan. Alam mo, sa ganung sa ganung environment ka lumalaki,
Anong klaseng tao kapag laki mo? Yung pag dumating sa point na malakas ka na, meron ka ng kapangyarihan. Dahil siyempre, malaki ka na eh. May mga bagay na kaya ka nang gawin. Kaya nga to the point na nagkaroon ako ng konting kapangyarihan dahil malakas ka, lalaki ka eh. Nang-hold up na ako. Yung kilala ni Pastor si Adrian, yung tiyuhin niya, si Hapon, kilala ni Pastor Romel yun. Bago niya kami pag-hold upin, hits muna kami. Papagamitin kami ng droga. Yung time na yun, wala pa ako sa MG. Biro naman, pinagdadrugs niya ako. Pagkatapos namin mag-drugs, siya kayo mga hold up. Kumbaga, parang ayun na lang yung tagumpay sa'yo eh. Ayun na lang yung nakita mo. Kumbaga, sa lahat na nangyari sa buhay mo, ayun yung pinakamaganda. Kaya kung ayun yung pinakamaganda, hindi ba doon ka? Tama ba? Kasi kung wala ka nakikitang mas maganda, doon ka pa rin sa nakikita mong maganda. Di ba? Kaya nga, naging ligaw na ng bituka ko, naging ligaw na ng ginagawa ko. Hanggang araw-araw nang hold up ka. Dati nang hold up kami, gabi lang. Minsan tanghali na. Kahit tanghali nang hold up. Minsan mga nagtitinda na mga fishball, yung mga bituka-bituka malilit, inuhold. Ganun katindi. Magkapera lang. Minsan kahit barya-barya, matindi si yung isang tsuhin ko eh. Hindi na nagsasalita ng hold up yun, kukunin na lang yung pera. Tititigan ka na lang. Si Kuya Hapon, kilala ni Pastor Romel yun. Alam, fishbowl lang ganyan, dito yung barya mo, kukunin yung barya lahat. Ano? Titingin ka pa eh. Kukuha pa ng fishbowl yun. Tama ba? Sa ganong klaseng environment ka lumaki, sa tingin mo, paglaki mo, anghel ka? Sino kasi Nathaniel? Di ba? Hindi mo pwede mangyari. Doon ako naniwala, doon naging buo sa puso ko na merong himala. Tama ba? May himala ba? Pwede rin palakpakan ng Panginoon? May himala. Totoong may himala. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Minsan, nakita ko nga parang pasalamat ako kasi doon ko nakita na, kasi nangyari sa akin, hindi minor yun eh. Ayun ang major na problema ng lugar natin, ng mundo natin. Kahit saan lugar. Magpunta ka nga sa pinakakahit. Parang junk shop na lang na sobrang liit. Pasok ka sa loob, tanong nga, may item dyan, meron sila. Pinakamaliit, pinakamahirap na lugar. Punta ka ng Masbate. Ako naniniwala. Meron din dyan kasi marami akong mga kaibigan dati, taga doon. Nag-uuwi. Kahit saan sobrang hirap na lugar, meron pa din. Kaya nga, nung time na nagsalita ako sa jail, yung minsan pinag-speak kami ni Pastor, syempre, drug pusher. Alam mo, minsan, yung word na, may mga tao nakatingin sila sa'yo eh. Titingnan ka nila. Pumapasok sa isip nila, merong nagtagumpay. Ay, yung diniin ko dun eh. Kung merong nagtagumpay, kaya mo din. Kung ano yung nakilala ko, ipapakilala ko sa'yo para magtagumpay ka. Kung ano yung nakita ko, ipapakita ko sa'yo para magtagumpay ka. Kung ano yung nalaman ko, ipapalam ko sa'yo para magtagumpay ka. Amin ba? Maraming mga tao na hindi lang binibigyan ng panahon. Pero okay lang yung mga makukulit. Alam mo, pasalamatan yan. Si Pastor Pabira, sobrang tindi. Talaga nagpunta minsan kami ng Tagaytay. Papunta ron, palabas pa lang kami ng garahe. Nagpipreach na yan. Hanggang Tagaytay. Pagbalik namin, nagpipreach pa rin yan. Ang pira, gaano kalayo yun. Pabalik na, wala kang pinag-usapan kundi ang Panginoon. Minsan sa gabi, iiyak ako. Sinabi ni Pastor, totoo ba yun? Hanggang one time, sinabi niya sa akin, subukan mo lang. Subukan mo lang. Tininan ko si Pastor sa mata. Subukan mo lang. Alam mo, parang ang Panginoon yung nagsasalita sa iyo eh. Yung time niya kasi medyo dim yung ilaw. Tapos, hindi ko maramdaman meron minsan kasi silakbo sa puso mo na hindi mo maipaliwanag eh. Parang meron kang naramdaman na bago mo lang naramdaman. Isang bagay na hindi mo maipaliwanag, gusto mo maramdaman. Alam mo, ayun yung naramdaman ko yung time na yun. Sabi ko, kung talagang totoo yan, sige, wala nang mawala sa akin kung di ko susubukan eh. Alam mo, sinubukan ko yung Panginoon. Yung time na
Talaga, doon ako nagsimula naging iyakin. Yung pala, born again na pala ako yun. Pala panahin ang Panginoon. Minsan nag-worship, iyak na ako ng iyak, ang bira. Pero sa akin may kasamang galit na, alam mo, minsan nakita ko na lang yung sarili ko, nagsusumbong na ako sa Panginoon. Bakit, Panginoon, iniwan mo ko? Bakit, Panginoon, hinayaan mo ko? Alam mo, yung time na yun, alam mo ang sabi ng Panginoon sa akin, tagal na kitang hinahanap. Marami kang lugar na pinuntahan, pinipilit kitang kunin. Yung time pala, yung gusto ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Kasi kung ikaw hindi ka maghahanap, hindi ka makakatagpo. Amen ba? Kung hindi ka kakatok, sino magbubuka sa'yo? Amen ba? Kayo mga kumakatok, lagi kayong kumatok. Amen ba? Maraming mga pastor Romel nalalabas dyan. Maraming mga pastor Ray nalalabas dyan. Maraming pastor Kim nalalabas dyan. Pastor August, marami. Hindi lang natin nakikita. Isa pang bagay na nakita ko, alam nyo, nung bata ako, nung sinilang ako. Minsan kasi nagkwentuhan kami ng tiyahin ko. Nalaman niya, pastor na ako. Sabi niya, siguro talaga may plano sa iyo ang Panginoon. Nagulat ako kasi di ko naman siya alam na nagsasalita ng ganun eh. Kasi nung bata pala ako, halos mamamatay na ako sa ospital, hindi na ako pinupuntahan. Kasi punong-puno daw ng singaw yung labi ko hanggang lalamunan ko. Minsan nga rin, pag dumedede na ako, di mo na ninanamnam, basta pinapadaan na lang para pumasok sa ano mo. Kasi mula nasa sinapupunan ka pa lang, may plano na ang Panginoon sa'yo. Amen? Meron siyang nakatakdang bagay para sa'yo. Meron siyang ipapagawa sa'yo. Kaya yung mga bagay, minsan akala mo, minsan may mga kwento na, pinalaglag ako, tapos nabuhay ako. Alam mo, may plano ang Panginoon sa'yo. Amen ba? Minsan dahil mong dinaan ng pagsubok, hanggang ngayon nandiyan ka pa rin, may plano ang Panginoon sa'yo. Amen ba? Lagi ka lang maghanap, lagi ka lang kumatok. Lagi ka lang tumayo sa Panginoon, ipakita mo. Sa Kanya na, Lord, nagkakamali ako, Lord, nagkakasala ako, Panginoon. Pero hindi yung dahilan para aalis ka. Hindi yung dahilan para tatalikod ka. Dapat nga ayun yung magiging dahilan para mas tumibay ka. Tama ba? Mas tumibay ka, sabihin mo. Mas malakas. Mas malakas pa. Amen. Matthew chapter 10, verse 1. Ito yung bagay na minsan pinapangarap-pangarap natin eh. Yung sinabi ni Jason. Maraming mga ginamit ang Panginoon, pero minsan kung titignan mo sila, sobrang extraordinary siguro itong mga to. Pero sinabi niya, parasdahan sila mga tao eh. Tama ba? Kung ano kaya nilang gawin, ako naniniwala, kaya mo din. Sabi ng Panginoon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad. At binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas. Ito yung kasama na ito yung pag ang salita naging tao, ito yung kasama. Sabi niya, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga may karamdaman. Package yun. Amen ba? Package yun. Palapanan na malakas ang Panginoon. Kaya sa atin, kung yung salita hanggang ngayon, salita pa rin sa'yo. Dapat siguro ito na yung time. Ito na yung time na kailangan maging tao na yung salita. Tama ba? Yung minsan, isang araw, ikaw naman yung tatayo, ikaw naman yung kakatok. Dati kang kinatok at nagbukas ka, ngayon ikaw naman. Amen ba? Handa na ba tayo doon? Palakparan na mas malakas ang Panginoon? Kasi alam niyo, doon talaga makikita yung tunay na buhay eh. Alam niyo, isang naranasan ko dyan, ayun yung naranasan ko na hanggang ngayon, wala pang dumadaig. Tayong mga taon, normal ito sa totoo lang. Kung ikaw meron ka natikman na masarap na pagkain, oo, nagsasawa ka, pero lagi mo siyang kukunin. May time na lagi mo siyang number 1 sa'yo. Tama ba? Hanggat hindi ka nakakita ng mas maganda, laging ayun ang kukunin mo. Tama ba? Sa Panginoon, pag nakuha mo ang Panginoon, mas matitindi pa ang mararanasan mo. Amen ba? Mas malalaki pa ang tagumpay ang makukuha mo. Mas marami siyang plano na minsan hindi mo ma-realize. Ako nga, lagi ko sinasabi sa sarili ko. Sabi ko minsan, Lord, nahiya ako, hindi ko naman deserve.
Parang malayo naman sa katotohanan itong nangyayari sa akin. Pero, mamamangha ka eh. Sabi ko, ako nga, buti nga si Benor, nakagraduate ng college. Ako, gumraduate ako ng grade 6. Sa pilitan pa. Kasi sabi ng teacher ko, wag na raw akong pumasok, ipapasa daw ako. Sa sobrang kulit ko eh. Sobrang tigas ng ulo ko. Minsan, pag nawala yung, kasi meron kaming parang yung orasan, wall clock. Pag nawala yung wall clock, patawag mo sa at si Romel. Si Romel, lahat nilang si Romel, kahit di mo na ginawa, syempre dahil ikaw ang pinakamatigas ang ulo, maghahanap pa ba ng iba? Kahit hindi mo ginawa, ginawa mo na! Diba? Kahit hindi ikaw nagpayak, ikaw na nagpayak dyan! Diba? Parang gano'n pag may ako na naman? Grabe, labang iba? Hindi ba pwedeng may biglang lumabas na masama? Tapos siya yung kumuha? Lahat bunton sa'yo eh. Ano na naman yung papasok sa puso mo? Galit na naman. Mga tao na to talaga, pare-parehas talaga to eh. Walang pagmamahal to, sabihin nila may pagmamahal. True love. Mga ganun-ganun, lumalaki ka sa ganun, parang isang bagay na maraming mga tao, alam niyo po ba, ganyan pa rin ang pananaw sa buhay. Hindi lang natin nahalata kasi lagi tayo nasa simbahan. Laging mga taong kasama mabubuti. Pero kung pupunta ka sa mga lugar na kung titingnan mo wala ang Panginoon, baka mamangha ka. Minsan may nakita ko, bata pa, habang nagra-rugby, nag-yosi pa. Nagra-rugby, nag-yosi pa. Tapos, minsan bata, sobrang bata, buntis. Tama ba? Alam ko, nakikita nyo rin. Maraming mga bagay na bakit ganun? Isang bagay na nakita, kaya napakahalaga. Nating mga Kristiyano, yung katabi mo, napakahalaga niyan. Mahalin mo yan. Amen ba? Mahalin mo yan. Kasama mo sa Panginoon yan. Pagdating sa langit, dapat magkakasama pa rin tayo. Hanggang doon, hallelujah, rock and roll to the world pa rin. Tama ba? Hallelujah. Makikita mo yung isang bagay, kasi pag ikaw nagtagumpay ka, parang laging eto na lang, pag isang bagay tagumpay, di ba ang sarap ng feeling? Tagumpay na naman. Woo! Tagumpay na naman. Parang may weather, walang talo, di ba? Parang ganun yung dating. Tagumpay, laging tagumpay. Ang sarap ng feeling. Isang bagay na pag laging ganun ang nakikita mo, ay pambihira. Sigurado lagi ka nandoon. Kung sino yung taong lagi mong kasamang, alam mo si Pastor, sarap kasama niyan eh. Pag nandoon sa San Mateo yan, talagang yung pintuan, sinasara ko yung isa eh. Para hindi makalabas ka agad eh. Minsan, kung ano na ang ginagawa, naghalo-halo kami rin. Minsan, may cotton candy. Pastor, bilang ang cotton candy. Pastor, nagko-cotton candy ba? Bago to. Wala na cotton candy. Kain ka. Yeah? Sarap kasama si Pastor. Di ba, kung may tao kang papipiliin mo dyan, dito na ako. Bakit? Dito yung masarap eh. Sabi ko nga ganyan, sama ka ba sa taong boring? Ibang klaseng kawirduhan yan kung sama sa taong boring. Diba? Isang bagay ako naniniwala, how much more pa kaya ang Panginoon? Tama ba? Gaano kasarap kasama ang Panginoon? Gaano kabuti ang Panginoon? Ano yung bagay na pwede niyang gawin para sa'yo? Hindi, sabi ko nga sa'yo, meron pa sinabi, hindi pa natin minsan nakita ng mata, minsan hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip. Isang bagay ako talaga, katulad din Pastor, sobrang excited ako doon. Ano kaya yun? Ikaw, hindi ka ba excited doon? Excited. Tama ba? Kaya sa atin, tayong mga Kristiyano, dito na ako mag-end, si Pastor. Ito yung bagay na gusto kong iwanan. Alam niyo po, wala pong imposible. Ako mismo nagpatotoo sa sarili ko. Doon sa mga hindi pa nakakarinig, alam niyo po, grade 2 pa lang ako nung iwanan ko ng magulang ko. Yung time na sinabi niya na, papakabait ka, ha? Ito simpleng masarap tayo. Papakabait ka, pag kang makulit, ha? Ito baon. Dami kong baon. Tagda 2 piso, ganyang kakapal, no? Wow, dami kong baon. Yung pala, alis na. Pag uwi ko sa bahay, mama, kakain na ako. So, wala pala yung mama mo. Tapos sasabihin ng mga kapitbahay mo, nanay mo, landi. Kung kani-kanino sumasama. Kasi minsan, dahil bata ka pa,
Alam mo, ngayon ko lang naisip, minsan may tricycle driver doon kumakain sa amin. Binibilan ng mama ko ng ulam. Minsan, yung tri-bike, doon din kumakain sa amin. Naisip ko, oo nga, siguro nga malandi yung nanay ko dati. Di ba? Parang naisip ko, ngayon mo lang na-realize kasi dati hindi mo naman alam eh. Di ba? Minsan yung kapitbahay, yung umuupa sa amin, doon sa amin minsan. Minsan doon pa nga natutulog. Eh, syempre, bata ka, di mo alam eh. Tapos isang araw, pag uwi mo na bahay, wala ni nanay mo. Hindi na nagpatuloy, siya na yung sumama. Buti sana kung kapitbahay lang, pwede mo puntahan eh. Punta ng Cebu. Paano ka pumunta rin? Lumangoy ka. Wala ka pamasahe. Ganun ka, wala ka ng tatay, wala ka ng nanay. Ano pa yung buhay meron ka? Alam mo yung ganung buhay na dinanas ko? Natural. Katulad yung kay Pastor Romel. Punta ka sa mga barkada, happenings dito, happenings doon. Ay lang yung maganda sa'yo eh. Babahay dito, ganyan. Hold up dito, drugs dito, marijuana dito, riot dito, riot doon. Minsan natutulog ka na, sa barangay na. Minsan, sa squad. Minsan nga, parang nabugbog ka na, doon ka lang sa tabi. Parang, buti pa yung aso, hinahanap, pagkakain. Tuot! Aso, tuot! Kakain ka. Sa akin, walang gumaganon. Kahit tawagin niya, lalapit ako eh. Buti pa yung aso. Kakain na. Di ba? Parang sobrang down na down talaga yung heart. Kaya nung nakilala ko ang Panginoon, wow! Kaya nga yung title ng preaching ko is about salamat. Minsan ba nasabi mo na sa Panginoon yan, Lord, yun ako naiyak eh. Yung sinasabi ni Pastor, yung word na salamat. Minsan sinabi ni Pastor, minsan kailangan mo maramdaman. Para ma-appreciate mo, kailangan maranasan mo minsan eh. Kasi minsan bibigyan ka ng pera, hindi mo appreciate. Bakit? Kasi lagi kang meron eh. Minsan bibigyan ka ng sapatos, hindi naman original. Hindi mo appreciate. Bakit? Puro magaganda sapatos mo eh. Minsan bigyan ka ng damit. Hindi mo appreciate kasi ang ganda ng damit mo eh. Pero yung kabutihan na ipinarana sa akin ng Panginoon, eh, hindi ko naramdaman. Sa mga kapatid ko, nasa paligid namin, mga tsahin ko, yun na lang yung sasandalan mo minsan. Mga tsahin mo na lang. Pero minsan, dahil pa minsan katulong eh. Eh, syempre, mga tsahin mo, hindi ka naman sasahudan. Kasi kumakain ka na sa kanila eh. Linis ka ng baboy. Tapos meron silang kainan, ikaw tagagos ng plato. Hanggang gabi, kasi pag gabi, parang KTV siya eh. Bibigyan ako yun, short, isang piraso. Tapos sa Pasko, parang baliwala lang. Ganun lang tumakbo yung buhay. Sobrang hirap, sobrang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Minsan may isang araw, high na high ako sa marijuana. Nakatitig lang ako sa malayo. Hindi ko alam, nakalahating araw ko na palang nagawa yun. Sabi sa akin ng tiyahin ko, kumain ka na ba? Bakit po? Kanina ka pa nandiyan dyan, alas 10 ka pa, alas 3 na. Nandiyan ka pa din. Nakatitig lang ako sa malayo. Ganun na pala katagal. Parang, tapos nung makilala mo ang Panginoon, wow! Hindi mo maiwasan. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, buhay ka, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na sasapat sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang higit ka pa sa tatay, higit ka pa sa magulang. Ikaw yung magmamahal na mas lalong magmamahal. Kaya lang yung sinasabi, Lord, bigyan mo ko ng mga pagkakataon, magamit mo, Panginoon. Bigyan mo ko, Panginoon, ng mga bagay na kahit pa paano, Panginoon, Lord, masuklian ko. Mga bagay na masasabi ko na kahit pa paano, ang Panginoon makapangyari, wala tayong pwedeng gawin para sa kabutihan na ginawa niya sa atin. Wala tayong pwedeng ibalik eh. Wala tayong pwedeng ibalik. Kahit sa maliit na paraan, sabi ko, Lord, pag tinawag mo ko, nandito lang ako. Pwede ba natin palakpan ng malakas ang Panginoon? Bigay ko na po sa aking mentor, si Pastor Day po. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Mas malakas pa! Woo! Ang sarap pag nakita mo na yung tao, binago ng Panginoon.
Amen? Talagang tayong mga tao kailangan talagang makita natin yung gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan makita natin yun eh. Kaya dahil doon patuloy tayo talagang magkakalag at magtatanggal ng mga tanikala, yung mga kandado sa mga kamay ng mga tao. Kasi meron lang konti na kailangan silang malaman eh, para magtagumpay eh. Yun ang bawat nakikita ko, yun yung nakikita ko lagi sa bawat tao. Ito, pagka ito nakilala nito, Panginoon, mag-iiba ng buhay ito eh. Yun yung nagmo-motivate sa akin eh. Makikita niya yung tagumpay na nandun na sa kanya, hindi niya lang alam. Parang minsan nakabili ako ng sasakyan na ang ganda ng forma ng sound system eh, lalaki ng mga amplifier. Kaya lang, sabi ko, ba't ang nipis ng tunog? Yung pala, meron lang isang fuse na hindi nakakabit. At nung ikinabit nung isang marunong, meron ganda pala ng sounds. Ganun yung mga karamihan sa atin eh. Kulang lang ng isang pyesa na talagang para mag-work out lahat. Minsan may mga tao, lifetime na yung naubos na yung buong buhay nila. At hindi nakita yung isang pyesa na yon. Samantalang ang mga tunay na anak ng Diyos, alam na alam niya. Kaya nga masaya tayo eh. Meron nga mga tao na sobrang yayaman eh. Nagpapakamatay. Si Robin Williams na lang eh. Kilala niyo si Robin Williams? Sobrang lahat sa buong mundo kilalang kilala siya. Napakayaman na tao, napakagaling na artista. Pero isang araw nakita ng buong mundo na nagpakamatay siya. Bakit? Kasi meron siyang isang pyesa na hindi nakita. Alam niyo ba ang ginagawa ng kaaway sa atin? Katulad ng ginawa kay Pastor Romel kanina. Pinalaki siya na napakasama ng environment na hindi niya nakilala yung talagang identity niya. Para bang nilagyan siya ng maskarang bakal eh. Nung mga tao, at every time na titingin siya sa salamin, wala siya makitang mabuti. At dahil doon, dahil yun na nakikita mo sa salamin, yung maskarang bakal na yon, na kinakalawang, maskarang bakal na yon, na punong-puno ng kalungkutan, kabiguan, hinagpis sa puso, every time na titingin siya sa salamin, makikita niya, wala namang pag-asa itong tao na to eh. Kasi yung kasalanan, yun ang ginagawa niya sa tao, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nilagyan ka na ng maskarang bakal ng kaaway eh. At dahil doon, hindi mo makilala yung sarili mo. Hindi mo makita kung sino talaga yung tunay na tao na nandun sa loob ng maskara na yun. Hanggang may isang araw, may isang tao nakakaalam kung paano baklasin yung maskara na yan. At makita yung kagandahan ng tao na nandun sa loob. Yun yung mga Kristiyano eh, tagatanggal ng maskara para kasi nakita niya na yung sarili niya eh. Nakita niya yung sikreto eh. At dahil doon, magagawa niya rin sa kapwa niya. At nung natanggalan ng maskarang bakal si Pastor Romel, nakita niya, at yung mga taong nakakakita sa kanya, na-recognize siya, di ba anak ng Diyos yan? At dahil doon, unti-unti niya nalaman na pambihira, importante pala ako. Anak pala ako ng hari. At every time na merong siyang makakasalamuhan na tao, tumataas ang ang value niya dahil anak pala siya ng hari. Bakit? Kasi merong nagtanggal ng maskara niya. Ang sabi doon, ngunit buhay na walang hanggan, ang sino man sa kanya ay sumampalataya.
natanggalan eh. Amen ba? Kaya yung nag-uumapaw na pasasalamat ni Pastor, grabe, anak pala ako ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang sangnilikha daw ay nag-aantay sa pagtayo o pagkiklaim ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin pala, tayo pala ang inihintay. Yung lahat pala ng opportunity, lahat pala ng ganda ng buhay para ma-recognize mo, kailangan malaman mo muna na ikaw ay anak ng Diyos upang yung sangnilikha, sapagkat sila ay ginawa para sa atin. Alam nyo ba, yung mga puno na yan, yung hangin na yan, yung lahat ng bagay na nakapaligid sa atin, ginawa sila para sa atin eh. Kaya hindi lang dumadating sa atin, yung tinatawag na para sa atin, alam nyo kung bakit? Hindi ka nare-recognize kasi maraming tao na ang maskara. Hindi sila hindi anak ng Diyos yan. At dahil dyan, hindi dapat siya yung pinagpapala natin. Pero pag nabuksan yung maskara at makita ng sangnilikha, nakita niya yung buong atmosphere, katulad itong mic na to, meron tong frequency. Nakikita nyo ba yung frequency? Yung spiritual na mundo? Pero naniniwala ba kayo na yung boses ko lumalabas sa speaker, boses ko talaga yan? Kaya lang, dumadaan, walang wire dumadaan yung aking sinasabi sa frequency. At dahil doon, tumatakbo sa isang linya na hindi nyo nakikita. Pero naniniwala kayo. Naniniwala ba tayo na merong wire dito sa himpapawid na to? Kaya nagagamit natin yung mga cellphone natin. Alam nyo ba na yan din ang speaker na ginagamit ng Panginoon para ikaw ay ma-recognize ng sanlilikha? Every time you say that, sabi niya, ang sino mang manalig at manampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sanlilikha, naghihintay sa'yo para malaman mo kung kinopronounce mo si Jesucristo, ang tatay mo, at ang lahi mo ay galing tagalangit, marirecognize ka na, anak ng Diyos yan. Para bang tinanggal yung maskara mo at magmula sa araw na ito, mag-iiba ang takbo ng buhay mo. Amen ba? Ang daming testimony dito, magmula pa kanina. Kaya sila, Lord, nagpapasalamat sila dun sa mga tao na ginamit ng Panginoon. At lalong-lalo na sa Panginoon. Dahil yung kasalanan ang nagbigay ng maskarang yan. At tayong mga anak ng Diyos, gumawa ang Panginoon ng susi upang tanggalin ang maskarang bakal na matao. Amen? Para pag natanggal yun, yung ma-recognize sila ng sangnilikha at ang pagpapala ay bubukas lahat sa kanila. Ba't kilala na sila eh? Andiyan ba kayo? Alam niyo mga kapatid, gaano karaming tao ang napapansin mo, they have all the potential in life. Pero hindi sila nagtatagumpay at walang ligaya. Katulad ni Robin Williams, nagtagumpay na sa mata ng tao, pero wala pa rin pala siyang tagumpay. Maganda lang yung maskara niya, pero nakamaskara pa rin. Hindi niya talaga kilala kung sino siya. At ang gustong gawin ng kaaway o ng demonyo ay hindi mahubad yung maskara mo upang hindi mo makita kung sino ka talaga. Amen? Yung identity mo, sabi ng Panginoon, we are made in the image and the likeness of God. At yung image na yun, tatanggalin yun, lalagyan lagi ng maskara yun. Ang masama, may mga tao na nakapaghubad na ng maskara, minsan, binabalik pa yung maskara ulit sa mukha niya. Yun ang masama. Amen ba? Kaya laging may tao na mag-i-encourage, laging may mga tao na kailangan magtagumpay. Meron palang pag-asa. Sabi ng mga iba rito, wala nang pag-asa. Hindi, meron pa. Subukan mong tanggalin yung maskara mo. Tingnan mo, nang makikilala ka ng sanlilikha. Amen ba?
Sobrang daming tao. Kung ikaw yun kung nakakarinig ka ngayon na nararamdaman mo, ano, subukan ko kayang tanggalin, ano kaya pwedeng mangyari? Sino kaya ang pwedeng hamunin ngayon dito? Mga tao na nagsasabi, o nga, siguro binabalik-balik ko pa. Minsan suot, minsan hindi. Suot, hindi. Amen ba? Subukan nyo magmaskara. Tingnan nyo kung makilala kayo ng pamilya nyo. Minsan yung mga youth dito, nagsuot ng parang basurero. Youth pala yun. Itsura niya, basurero, parang nangunguha ng basura sa Sabi niyo, palabasin yan! Sabi niya, Pastor, hindi ako to, may drama kami. Pambira. Kasi si Benmer nandito, ang bait-bait na mukha, di ba? Minsan nandito, makita niyo, pag nakasuot siya ng yung costume niya, mukhang demonyo talaga, parang gusto mong palabasin eh. Ewan ba? Parehas lang ba? Bakit? Kasi yung maskara eh. Kung tayo mismo, naloloko sa sir na tayo mismo, hindi natin nare-recognize yung mga tao dahil dun sa maskara. Naniniwala ko, pati ang sanlilikha ganun din. Kung hindi tayo palalayain sa kasalanan, at hindi natin mare-recognize na anak talaga tayo ng Diyos, kung ikaw hindi mo makilala sarili mo, lalo na siguro sa nilikha. Yung buong paligid. Magmula sa araw na ito, ang i-declare mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon, let it be done to you according to your faith. Kung ano yung sasabihin mo, yun ang magiging ikaw. Ang sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 14 verse 28, ang sabi niya, kung ano yung naririnig kong sinasabi mo, yun ang gagawin ko sa'yo. Woo! Andiyan mo ba kayo? Sino mga anak ng Diyos dito? Sinong gusto lumaya? Sinong gusto magbago ng buhay? Woo! Andito ang Panginoon ngayon and God is willing to take up yung mga maskara natin. Amen. Magmula sa araw na ito, tanggalin mo yung maskara mo. Amen. Upang ma-recognize ka ng sangnilikha. Tayo lahat mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello. Kaya tuwa si pastor kanina. Pati yung mga pastor na nag-testimony, nakita nila that there is something more inside of them. Nagkaroon ng pag-asa eh. Nagkaroon sila ng panibagong pag-asa. Nakita nila na napagduktong-duktong nila. Pambira, magmula pa pala ng umpisa, mahal na ako ng Panginoon. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Meron lang naglagay ng maskara sa kanila. At nung nabuksan yung maskara, nakita niya yung ganda ng buhay. Nakita niya yung direksyon at plano ng Diyos sa kanya. Kung nakikita mo sa sarili mo, ito lang yung kulang eh. Na ako mismo, maniwala ako. Sa magmula sa araw na ito,
basta't ikaw ang kasama. Magmula sa araw na ito, ay makita ko na ako talaga ay anak ng Diyos. At ito ay tayuan ko magmula dulo, mula umpisa hanggang dulo. Dahil nakaaway ng kaaway yung identity ko at ibabalik. Minsan gustong ibalik yung maskara. At tanggalin yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Gaano karaming Pastor Romel yung nag-iintay eh. Isipin nyo, kung makapag-duplicate ang church na ito ng isang katulad natin, isang katulad niya, yung mga Pastor Romel na tumayo rito, from sa yurak ng buhay, kung walang nag-concern, walang nag-minister sa kanila, asa na ngayon yata sila? Baka sila yung sumira ng buhay din ng mga iba. At nagamit sila ng kaaway. Ngunit ngayon, mga kapatid, dahil mayroong mga taong nagmalasakit, sila ngayon ay ginagamit ng Panginoon at napakaraming adik na nanumbalik sa Panginoon dahil sa mga buhay ng mga taong ito. Ang daming mga walang pag-asa, ang dami nilang mga mukha na tinanggalan ng maskara. Ang daming pamilya na nagkaroon ng pag-asa. Ang daming mga tao na katulad ng mga kabataan na wala ng pag-asa ngayon. Nagtatagumpay dahil sa buhay nila. Isipin nyo kung ganun tayo lahat. Ano pwedeng mangyayari dito sa church na ito? Ano ang pwedeng mangyayari? No, sa mga tao na kasama natin, sa pamilya natin, sa mga kapatid natin. Kulang lang ng isang piyesa yung mga tao. Kailangan lang makilala ang Panginoon. Kailangan lang tanggalin natin yung maskara. Tinatawagan ko yung mga matatagal ng Kristiyano. Matagal na nakakakilala sa Panginoon. Don't take. Huwag mo ibalik. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo inibig mo ako noon, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Alam niyo, sinesharean ko si Pastor Romel ng Word of God. Kasi siya yung nag-drive sa akin papuntang Tagaytay. Hindi ko akalain na isang araw magiging pastor siya. Naisip ko lang, sana maging manampalataya itong taong to. Maligtas ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. During the time, nagkakagulo sila mag-asawa nun eh. At meron pang mga instance na gusto nila maghiwalay. And I pray for him. Pinag-pray ko siya. Sabi ko, kasi siya may problema nun eh. Inuubos niya yung lahat ng sahod niya. Bumabalik siya dun sa dating lugar niya. Lunes pa lang, wala na siyang pera dahil nagagamit niya sa drugs. And I know that he is looking for our God. Si Jesus hinahanap niya. Meron siyang potential and I see it in his eyes. Nung pinag-pray ko siya,
na-share ko yung Word of God at unti-unting nabago yung takbo ng isip niya. Unti-unting nag-iba yung ugali niya. Unti-unting hinanap niya ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ginagamit na siya sa encounter. Ang dami niyang pinupuntahang mga lugar. Ang dami mga kabataan nakakilala sa Panginoon. Nakakapunta kami sa mga ibang lugar at nai-encourage yung maraming tao. Maraming na born again, maraming mga tao nakakilala dahil sa Kanya. Isipin natin, mga kapatid, isa lang yon si Pastor Romel. Isipin nyo kung ganyan karaming tao ang madadala natin sa Panginoon. Yung potential nila, nakita nila. Galing dun sa pang-hold up. Galing sa buhay na walang kapag-asa. Ngayon, siya ang ginagamit ng Panginoon para magdala ng buhay dun sa mga taong walang kabuhay-buhay. Walang pag-asa. Sabi niya, kung nangyari sa akin, pwede mangyari sa'yo. Yun ang sinisigaw dito ng Panginoon. Yun yung himala na nandito sa atin. Yun ang dapat ma-share natin. Yun yung salita ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng buhay natin. Yun yung kailangang nandito sa dibdib natin na hindi tayo pwedeng patulugin dahil alam natin na sa atin ang susi. Nung ibinigay sa atin ang mga susi ng langit, meron tayong kapangyarihan para magbigay ng buhay katulad ng ating Panginoon. Natawagan ko yung maraming mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Yung mga anak ng Diyos. Sa araw na ito, ipagsigawan natin na tayo ang bagong tagapagligtas. Gagamitin ka ng Diyos. Magliligtas ka ng maraming tao. Maraming kas, Pastor Romel, na iraisap dito sa lugar na ito. Maraming tao ang makakilala sa Panginoon. Maraming maskara, mag-ipon tayo ng maskara na susunugin upang makita ng maraming tao na andon sa kaloob-looban nila na sila ay mga anak ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Maraming tao ang nag-iintay sa mga anak ng Diyos na magpakilala. Andito ba yung mga magpapakilala mga anak ng Diyos? Di ka nagkulang. Taas natin ating mga kamay. Biyaya mo sa ating Panginoon, kami yung mga gagamitin mo, Panginoon. Unang-una sa pamilya namin, unang-una sa buhay namin, Panginoon. Mararanasan namin ang matinding himala mo gagawin sa buhay namin. Mararanasan natin matinding pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Maiintindihan namin kung ano ang kahulugan ng buhay na ito, kung bakit kami merong mga talento, meron kaming kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, meron kaming mga impluensya na nararanasan, Panginoon. Maintindihan namin at magpagduktong-duktong namin, Panginoon, upang ito ay sa kalwalhatian, sa kadakilaan ng iyong pangalan. Lord, ito ang magkukumpleto sa amin. Ito yung bubuo sa amin, Panginoon, bilang mga anak mo. Lord God, ito ang aming mga kamay. At humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Na napakaraming mga tao na naghihintay upang aming kalagan, upang tagdalan namin ng mga maskara. At kami rin, Panginoon, ma-recognize namin, Panginoon, sa sarili namin that there is power within us. That there's something more, Panginoon. There's something more. Meron kaming gagawin. Mas makikilala at talaka, mas malalathala, Panginoon, ang kapangyarihan at kabutihan at pag-ibig mo sa maraming tao sa pamamagitan namin. Etong aming mga kamay, Panginoon, gamitin mo kami. Ibukas mo ang langit sa lugar na ito, Panginoon. At matandaan nila, Panginoon, ng mga tao na ngayon ay binago mo. Lahat ng tao mayroong pagkakataon at may chance ang magbago, Panginoon.
kahit na nandun na sa yurak ng karumihan ng kasalanan, Panginoon, ay meron pang tsansa, Panginoon. Panginoon, yung mga kamay na laging humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Mga tenga na nais makarinig ng paliwanag tungkol sa iyo, Panginoon, nandito kami, Panginoon, gamitin mo kami. Gamitin mo, Panginoon, ang church na ito. Ilagay mo lagi ang nag-uumapoy na passion sa paglilingkod, Panginoon. Ibuhos mo sa lugar na ito, Panginoon. Ilagay mo rito yung mga bayani na magkakalag ng mga tanikala, mga kandado ng bawat tao, Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming gustong dakilain. Ikaw ang aming nais sambahin, Panginoon. Ikaw ang aming nais, Panginoon, papurihan sa lahat ng kabutihan na meron kaming nararanasan ngayon. Ito ay dahil sa iyo, Panginoon. Ito ang aming mga kamay, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito. Salamat po sa taong itinayo mo na nandito. Lalo mo siyang pagpalain. Panginoon, lalo mo siyang bigyan ng wisdom at palakihin mo pa ang kanyang impluensya upang maisigaw ka namin, maisigaw ka niya sa mas marami pang mga tao. Bigyan mo siya, Panginoon, ng entablado, Panginoon, ng mas maraming tao makikinig sa kanya. Ipadala mo siya sa mga lugar na kung saan kailangan marinig na merong pag-asa yung mga tao, Panginoon. Merong pag-asa kung ikaw ang nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Para maraming tao hindi nila kilala sa kanilang sarili, pero sa pamamagitan ng mga taong tumatayo na yan, makikita ka, Panginoon. Magkakatawang tao ang salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Ito po lamang ang aming samo at damangin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.